sektor. Tumutukoy sa mga taong naghahanap buhay o kasali sa mga gawaing pangkabuhayan na labas sa normal o legal na balangkas sa ekonomiya. Natawag din itong underground economy o shadow economy. Mayak na gawain. Inubuo ito ng isang maliit na negosyo na ang nagmamay-ari ay sa pamilya lamang. Karaniwan rin ito umaasa sa lokal na materyales. Ilan sa mga halimbawa nito ay ludong bahay o gawang bahay tulad ng kusino, longganisa, koron, yema at marami pang iba. Street market. Ito yung uri ng hanap buhay na karaniwang binubuo ng mga tayo. Sa panganib ang ganitong hanap buhay, lalo pa sila'y bumili ng titinda sa gitna ng kalsada, masabit na jeep, at bus, dalawang palintang sigarilyo, mineral water, at skeno. Kabilang din dito ang mga turuturo, fishball, at iba pang street foods na hindi na kasi sigurong ligtas sa kalusugan. Ng mga nagdala ng usok sa binubugan ng mga sasakyan, paraan ng pagluluto, at kondisyon ng lugar na pinagtatayuan. Bakit dalawa lang kayo? Illegal na operasyon. Ito ang mga gawain pinagbabawal ng batas at nakasira sa moralidad ng tao. Sa lahat ng anyo ng informal na sektor, ito ang may pinakamasamang gawain. Yan sa mga halimbawa nito ang pagtutulak ng mga pinagbabawal na gamot, pagbebenta ng pirated CD, illegal na sugal tulad ng wedding, kidnapping, carnapping, prostitution at pornografiya. May kaukulang parusa tulad ng pagkakakulong at multa sa mga anyong taong ganito ang uri ng gawain. Direhistrado, isang gawain pang ekonomiko, hindi nakarehistro o nakatalaan negosyo sa pamahalaan. Ilan sa mga dahilan nito ay upang makaiwas sa pagbabayad ng buwis o magsagawa ng maling deklarasyon ng transaksyon para lumiit ang kitang ito sumite sa kinauukulan. Karaniwang sinasagawa ang pagkakaroon ng double account na kung saan ang unang aklat ay papasok sa BIR at ang ikalawa at huli na naglalaman ng tunay na kinikita ay personal na tinatago. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbabayad sa pagkonsulta at pagbibili ng produkto na hindi nag-i-issue ng kaukulang resibo. Culture trade, ito ang pagpapalitan ng kalakal na hindi makatarungan ng proseso na pagkalakalan na din sa kaukulang presyo ng pinagbabayaran. Mayaring tulad na lamang ito sa komplikadong version ng kalakal ng barter mula sa pag-iral na hindi makapitan. Minimum foreign exchange at sa International Monetary Fund o tinatawag na IMF, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatakda ng restriction at pagkaintigil transaction, sistema ng pagbabayad at mga gawaing pumapani sa iba at pagkakaroon ng diskriminasyon o pagtatanggi laban sa isa. Kuya, anong pangalan niyo? Bakit naman po ito yung naisipan yung trabaho? Kasi itong magandang naisip namin na paninda ng main. Bakit po? Ito ang kaya namin na Hindi na matangkat sa kamay. na negosyo. Kaya alam ko na pagpila namin. Magkano naman po kayo nakita yung kapit naman? Sa isang araw, may kita 3,000 ang tagal. Magkano tubo niyo? Sa 1,500. Sapat po ba yun sa pang-araw-araw yung nabuhay? Hindi naman. Bakit po ganitong uri ng trabaho yung ginagawa? Dito lang ako pinili eh. Wala mapapatong hanap buhay. Dito lang talaga matitinahan. Ano pong pangalan ko siya? Dahil. Bakit po ganitong hanap buhay yung ginagawa? Para madali daw eh. Malit lang na po.
mga dahilan din ang informal na sektor. Nagkakaroon naman ng pagkakataon ng mga taong nasa ganitong uri ng gawain na malinang ang kanilang kasanayan at pagkamalikahay. Sa pagkakaroon nila ng sariling negosyo, makakabawas sila sa lalahanin ng pamahalaan at nakalilikha rin ng trabaho para sa kapwa Pilipino. Bukod dito, madaling mahikayat ang mga produkto gawa sa informal na sektor dahil sa mahabang presyo at abot kamay Pilipino, ngunit nangangahulugan din itong pagkalugi ng mga negosyong may legal na katauhan dahil sa kompetasyon ng nagaganap. Ang informal na sektor na lipunan ay may masamang epekto tulad na lamang ng paglaganap ng krimen, mababang kalidad ng produkto at mababang koleksyon ng pamahalaan.